Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang matinding birada ni Kong Marcoleta sa Senado kung bakit nakafocus ang lahat kay Mayora at bakit nawawala sa usapan ang illegal na pogo sa Bamban. Abay heto, sinagot na ng isang senador kung bakit kailangang si Mayor Go sa matinding investigasyon. Inumpisahan namin to sa pogo, pero nung nakita namin na marami palang sangay ito, no? Especially money laundering, in-expand ng committee on investigation to include the other personalities. Dahil kung titignan mo lang yung pogo at hindi mo titignan yung personalidad, hindi mo makukuha kung paano nangyari ito eh. For example, paano nakapasok to sa Banban? Ang laking investment to, 6.1 billion pesos. Bakit pinili itong sindikato na ito, Banban? Bakit hindi niya pinili Makati o hindi niya pinili? May dahilan kung bakit pinili yung Banban eh. Hindi ordinary business decision yan. So, we need to expand yung aming investigation to look at the personalities. At it just so happened na sa pagbukas ng pag-expand namin ng investigation, nakita rin itong issue ni Mayor Alice Go pagdating sa kanyang birth certificate. Dagdag pa ng senador, bakit ang mga business partner ni Mayor Go karamihan ay kriminal? Paufulan may 5 incorporators. Siya, mayroong isang tao na ang apelido ay Carion. Yung 3 ay mga fugitives at may mga kaso sa iba't ibang bansa. 3 out of the 4 partners niya may kaso. Pero 3 partner mo puro may kaso, yung 2 nakulong na for money laundering at hindi mo alam. Diba kung ikaw ay negosyante, pagpapasok ka sa isang negosyo, gusto mo kilala mo yung mga partners mo. At least kilala mo na mga credible to, or else pag may mangyari, sabit ka talaga. Ayon pa sa senador, wala nang lusot itong si Mayor Go dahil konektado talaga ang business ng mga Go sa illegal na pogo. Unang-una, siya ang presidente ng Baufulan. Ang Baufulan ang bumili ng lupa at ang Baufulan ang applicant sa mga building permit in the municipality of Banban. Pangalawa, on record, siya rin nag-apply nung letter of no objection ng Hongsheng. Yung Hongsheng, ito yung unang pogo company na na-raid. At nakita rin namin na yung family business ni Alice Go, no, yung QJJ companies, yung accountant doon or yung contact person doon na isang taong pangalan ay Nancy Gamo, present rin sa Hongsheng, present rin sa Zunyuan. So, makikita mo yung connection. Family business sila, andito si Nancy Gamo. Doon sa Zunyuan, Hongsheng, andito rin si Nancy Gamo. Present siya from the Guo family business to the Pogo company. Siya yung common denominator doon. I'm sure it was an oversight on their part. Tingin nila siguro hindi sila mahuhuli. But that person puts them together. No? At that person ties the illegal activities to the Guo family businesses. At tulad ng laging sinasabi ni Mayora, noon hanggang ngayon, siya ay inosente at simpleng tao lang. Nung dati hindi pa ako politician, ako po ay isang simpleng farmer. Ang daily routine ko po ay gumigising po ako early in the morning para mag-ikot ko sa farm. Engage po ako sa swine, poultry, and aquaculture. Since when I was a little child pa po, pangarap ko na po mag-mayor. Ayon naman sa iba nating kababayan, dapat talagang palayasin na itong si Alice Go dahil isa siyang spy at panggulo sa ating bayan. Ang simpatya ng publiko ay laban dito kay Mayor Alice Go. Meron ding mga ilang mga mamamayan po natin na sumisimpatya pabor naman po para sa kanya. At isa po diyan, nakalulungkot man isipin na yung Senate President po natin na bago ngayon na si Francis Escudero ay parang ang simpatya nandito sa panig nitong si Mayor Alice Go. Kasi instead na kampihan niya ang committee na nagsasagawa po ng hearing in aid of legislation, sinasabi niya pa na hindi dapat daw nagpo-focus sa citizenship nitong si Mayor Alice Go at kung yan naman daw ang pag-uusapan ay dapat kasuhan na lamang sa proper forum. Pero nakakalimutan yata nitong si Senate President Escudero na ang lahat po ng ugat nito ay yung Pogo operation na nangyari po sa Bamban kung saan mayor po itong si Alice Go. Ito naman ang good side dito ng demokrasya. Nakakatuwa, di ba? Kasi ine-expect natin na solido itong si
minority diyan po sa Senado. Yet, ang kume-question ngayon sa tinatakbo ng hearing na pinamumunuan ng kanyang kasama na si Senator Risa Ontiveros ay mismong itong si Coco Pimentel. Yan ang wonders ng ng demokrasya. Kaya wag po tayong magagalit from time to time kung yung mga senador po natin diyan po sa Senado ay hindi po umaayon sa ating paniniwala. Wag tayong magagalit. Pero questionin natin yung kanilang mga intention. Kasi after all, nasa demokrasya po tayo eh. Lahat po tayo merong karapatan na magpahayag ng ating saloobin. Ang pamantayan lamang, syempre, sa pagpapahayag ng saloobin na yan, dapat hindi tayo lalabag sa batas. Otherwise, kapag tayo po ilabag sa batas, tayo po ang magkakaproblema sa huli. Pero inuulit po natin, walang masama at hindi tayo dapat magalit katulad ng sinabi ni Senate President Escudero kasi paniniwala niya yon sa isang demokrasyang bansa. Itong sinasabi dito nitong si Pimentel, paniniwala niya po yan bilang senador. Pero sa aking paniniwala, against po ako sa kanyang sinasabi dahil mas naniniwala po ako na yung ginagawa pong hearing nitong si Senator Risa Ontiveros in aid of legislation ay makakatulong para po yung mga problema, partikular sa Pogo ngayon dito sa Pilipinas at yung mga kriminalidad na involved dito ay maresolusyonan po ng ating gobyerno sa hinaharap. Dahil seryoso po, partikular ang usaping human trafficking. Kaya sa mga nagsasabi na ito po ay dapat ipagsawalang bahala lamang ng Senado, partikular ito pong koneksyon di umano nitong si Mayor Alice Go ay hindi po yan tama para sa aming paniniwala. Sapagkat napakalalim po ng issue na ito. Lalong-lalo na ngayon kung sinasabi na ang gumagawa ng koneksyon dito ay isang mayor. At last night, nabasa ko rin po sa balita na ito pong si Senator Jinggoy Estrada, pinaninindigan niya po na ito pong si Mayor Alice Go, ayon po kay Senator Jinggoy Estrada, ay meron po talagang karelasyon na isang mayor at ang mayor po na ito ang nagpapatakbo daw po ng Pogo diyan po sa Bamban. Hindi po sa akin ang galing yan kung hindi sa balita kaugnay po ng mga sinambit nitong si Senator Jinggoy Estrada. Kaya seryosohin po natin ito mga tol. Naghahanap tayo dito ng katotohanan kasi ayaw po natin in particular na ang mga naranasan po ng mga kababayan po natin na ito ay mangyari sa ating mga kaibigan, kakilala, and worse sa ating mga kamag-anak. Kaya suportahan po natin ang ginagawang hearing in aid of legislation. Wala pong politika dito. Ito po ay welfare ng sambayanang Pilipino. National security concern po ito kaya sa mga senador, partikular sa ating Senate President na si Francis Escudero. Aba naman, SP Escudero, kung ganyan po ang pamantayan ninyo, nakakapagtaka. Bakit naman po ganun? Instead na suportahan ninyo ang ginagawang hearing ng committee nitong si Senator Risa Ontiveros, nagsasuggest pa kayo ngayon na sampahan na lamang po ito sa proper forum. Ang pagsasampa ng kaso, hindi po yan trabaho ng Senado. Alam na alam nyo po dapat yan. Ang ginagawa ng Senado, under your watch now, ay magsagawa po ng hearing in aid of legislation para malaman kung meron po bang mga batas na nalalabag, kung meron po bang mga dapat na gawing batas para maprotektahan ang ating mga kababayang Pilipino. Kaya wag nyo po sanang pigilan yan, Senator Francis Escudero or Senate President Francis Escudero. Sa bagay, hindi naman pinupigilan nitong si SP Escudero. Nagpapahayag lamang siya na sana sampahan na lamang daw po ng kaso itong si Mayor Alice Go. Unfortunately, sa mga susunod na pagdinig, ito pong sinasagawang hearing nitong si Risa Ontiveros ay hindi na po natin mapapanood sa publiko sapagkat ito po ay gagawin closed door. Executive session na po ito dahil meron pong mga impormasyon ang ating mga otoridad na hindi lamang po ito about sa pagkatao ni Mayor Alice Go, kung hindi maaaring involved din po ito sa hacking kung saan ang mga government agency po natin ay pinapasok ng mga hacker, kinukunan ng mga data at impormasyon o kung anuman mga malicious na motivation. Kaya ayan hindi na po natin makikita. Yan na po siguro yung pinaka malalaman natin so far sa ngayon unless kapag katapos po ng executive session ng committee nitong si Risa Ontiveros ay yung ilang mga pwedeng impormasyon na ibigay niya sa publiko ay sambitin niya. Pero generally, kapag nagkaroon ng executive session,
most of the information na malalaman po nila doon ay confined na lamang po doon sa four corners ng room kung saan sila po ay nagsagawa ng executive session. Bawal po kasing ilabas ang mga impormasyon na yan. Ang magagawa na lamang natin dito mga tol is sana magtagumpay ang Senado, partikular ang committee nitong si Senator Risa Ontiveros na malaman po ang katotohanan at para na rin naman ito kay Mayor Alice Go. Kasi sa mga naniniwala kay Mayor Alice Go, mabuting tao siya. In fact, laganap po ngayon sa TikTok yung mga video kung saan ipinapakita na siya daw po ay tumutulong sa taong bayan. Yan po yung paniniwala nila. Kaya nakakaawa rin naman na tanggalan sila ng pag-asa dahil tingin nila kay Mayor Alice Go o ay pag-asa po nila. Kaya sana lumabas ang katotohanan at malinis ang pangalan ni Mayor Alice Go kung kinakailangan, pero kung siya po ay may kasalanan dito, dapat masampahan po siya ng kaukulang.